my heart to sing thy grace. Streams of mercy never cease. Call for songs of loudest praise. Teach me some melodious sonnet sung by flaming tongues above. Praise his name fixed upon the name of God, redeeming love. Here I raise my Ebenezer, here by thy great help I've come, and I hope thy good pleasure safely to arrive at home. Jesus saw me when a stranger, wandering from the fold of God. He to rescue me from danger interposed his precious blood. Oh, to grace, how great a debtor, daily unconstrained to be. Let thy goodness, like a feather, bind my wandering heart to thee. Prone to wander, Lord, I feel it. Prone to leave the God I love. Here's my heart, take and seal it for thy courts above. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga magulang namin at mga kapatid. Welcome po kayo dito sa St. Paul United Methodist Church, Tondo, Manila, Online Prayer Covenant. Tayo po muna ay manalangin. Samahan kami, dakilang Diyos, ng banal mong Espiritu sa aming pakikinig ng inyong mga salita. Kayo po, Panginoon, na kumatagpo sa bawat puso, sa bawat naaabot ng tinig at ng mensahe na ito. Alang-alang kay Jesus na aming Diyos. Amen. Ang mga talata po na ating pagbubulay-bulayan ay matatagpuan sa sulat sa Aklat ng Mga Bilang, Kabanatang 21, simula talatang 4 hanggang 9. Mula sa bundok ng Hur, nagpatuloy ang mga Israelita patungong dagat na pula upang iwasan ang Edom. Subalit nainip sila sa pasikot-sikot na paglalakbay. Nagreklamo sila sa Diyos at kay Moises. Inilabas mo ba kami sa Ehipto upang mamatay lamang sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Suyang-suya na kami sa walang kwentang pagkain ito. Dahil dito, pinadalhan sila ni Yahweh ng mga makamandag na ahas at maraming Israelita ang natuklaw ng mga ito at namatay. Kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, "Nagkasala kami kay Yahweh at sa iyo. Ipanalangin mo kami na kanyang paalisin ang mga ahas na ito." Nanalangin nga si Moises para sa Israel. At ganito ang sagot sa kanya ni Yahweh, "Gumawa ka ng isang ahas na tanso, ilagay mo iyon sa dulo ng isang mahabang kahoy. Sinumang natuklaw ng ahas at tumingin doon ay hindi mamamatay." Ganoon nga ang ginawa ni Moises, kaya lahat ng natuklaw ng ahas ay tumitingin sa ahas na tanso at hindi nga namamatay. Likas po sa mga tao ang pagiging mareklamo. Likas po sa mga tao ang naghahanap ng mga bagay pa na gusto nila sa buhay nila. Katulad ng pagreklamo ng mga Israelita doon sa ilang. Meron pong dahilan ang Diyos, kaya kailangan po nilang manatili doon sa ilang, magpaikot-ikot dahil iniiwasan po nilang isang bayan. Dahil mahaharap po sila sa isang labanan at maaaring ikapahamak po nila. Ngunit sila po ay nagreklamo kay Moises. Una, dito po sa mga talatang pinagbubulay-bulayan po natin ay nireklamo muna nila yung paglabas sa kanila sa Ehipto.
na alam po natin ang kwento na maraming ginawa po ang Diyos. Maraming karanasan doon na sana inalala po nila yung mga salot, subalit hindi sila naapektuhan. May namatay yung mga panganay na tao at hayop, subalit hindi sila naapektuhan. Hindi nila naalala iyon, yung pagkilos ng Diyos doon sa Ehipto. At sinisirin po nila doon si Moises tungkol sa pagkain na kanilang kinakain na pinoprovide po ng Diyos doon sa ilang na kanilang inirereklamo na walang makain o may makain man pero suyang-suya na at wala pong mainom. Maaaring siguro naiinip na nga paikot-ikot lang doon sa deserto. Kaya po nagreklamo na po sila sa Diyos sa pamamagitan ni Moises. At nakalimutan po nila na ang may-ari ng deserto na kanilang tinutungtungan na pansamantalang kanilang iniikot-ikutan ay ang Diyos. At nakalimutan po nila na doon sa deserto, naroroon ang proteksyon ng Diyos sa kanila. At dahil nga po sa kanilang pagrereklamo, ay nagpalabas po ng mga ahas. Nakita niyo po yung proteksyon ng Panginoon sa kanila doon sa deserto, bagamat naandoon sila, pero hindi pinalilitaw ng Diyos ang mga ahas dahil naroroon yung guidance ng Panginoon sa kanila. Tapos maririnig pa yung pagrereklamo po sa kanila. At yun nga po, nagpalabas ang Diyos ng mga ahas doon sa ilang yung protection sana ng Panginoon, ngunit binukas niya yung deserto, yung buhangin, at naglabasan doon ng mga ahas at marami pong natuklaw at namatay. At na-realize po nila na nagkasala po sila sa Diyos at kay Moises, kay Yahweh at sa iyo. At hinihiling po nila na ipanalangin sila ni Moises. Bumabalik pa rin sila sa kanilang leader na nare-realize po nila at nakikita nila na ito pa rin taong ito, na kanilang leader na si Moises, ang higit na pakikinggan ng Diyos. At nakita rin nila yung kanilang mga sarili na nagrereklamo. At hindi nila nakikita yung proteksyon ng Panginoon sa kanila kahit na ando na po sila sa ilang. Nanalangin po si Moises at may tugon ang Diyos at nagpagawa po ng tansong ahas, inilagay sa dulo ng isang mahabang kahoy na sino mang tumingin po doon ay hindi mamamatay. Kaya ganoon nga ang ginawa ni Moises at ang lahat ng mga tumingin doon sa tansong ahas na nasa dulo ng isang mahabang kahoy ay hindi na nga po namamatay mula doon sa tuklaw ng ahas. Meron ding kasagutan, meron ding solusyon ang Diyos para sa kanila. Likas po sa tao ang maging mareklamo, maghanap ng mga bagay na sa tingin niya ay makakapagbigay na kasiyahan sa kanya. Subalit, ang Diyos ay laging naririyan na kung titingnan lang po natin yung mga maliliit na bagay sa buhay natin, naroroon pala yung pagpapala, yung kalinga ng Panginoon. Sa panahon po na parang gusto mo nang magreklamo, sabi nga po ng isang awitin, count your many blessings, name them one by one. Tingnan po natin yung mapagpapala ng Panginoon sa buhay natin. Maging sa mga maliliit na mga pagpapala, alalahanin po natin ito na ang Diyos po ay hindi nagkukulang sa atin. Patuloy na gumagabay at kumakalinga sa atin. Patuloy po tayong samahan sa mga panahon na nagkakaroon na po tayo ng mapagrereklamo sa buhay, mapaalalahanan tayo ng kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Tayo po ay manalangin. Purihin ka aming Ama at aming Diyos sa mapagpalang araw sa buhay at biyaya ng buhay na inyong binibigay. Panginoon, kung minsan di po namin hinihingi o hinihiling na sana magising pa kami bukas. Minsan nga pagod na kami sa mga gawain at nagpapahinga na kami, natutulog at sandaling panalangin. Ngunit Panginoon, naririto patuloy naming nararanasan yung buhay at biyaya ng buhay na nagmumula sa inyo. Bagamat may mga hamon, Panginoon, bagamat may mga pinagdaraanan na iba't ibang mga suliranin o mga pagsubok man yan, O Diyos, ang biyaya mo ay laging naririyan upang patuloy na kumatagpo, upang patuloy na kumalinga, magpadama ka pa rin na pagmamahal sa amin, Panginoon. Tinataas at dinadalangin ko po
ang mga kapatid na nangangailangan po ng pisikal na kagalingan mula sa inyo, Panginoon. Ama, sa pangalan ng inyong anak na si Jesus, hipuin niyo po ang kanilang lupang katawan. Ano man ang kasakitang iyan, wala pong imposible sa inyo, Panginoon. Sila na nakikinig ngayon, O Diyos, at sila na naaabot ng tinig ng mensahe na ito. Panginoon, pagpalain mo po ang araw na ito. Ingatan at gabayan niyo po ang mga anak mong ito, O Diyos, sa pag-alis sa tahanan, sa pagganap ng kanilang mga tungkulin, sa kanilang mga trabaho. Gamitin mo ang buhay nila sa araw na ito na patuloy na maging pagpapala minsan pa, Panginoon. Ingatan at gabayan niyo po ang aming pamilya, ang aming mga magulang, ang aming mga anak, maaaring bata o mga kabataan. Dakilang Diyos, ikaw po ang patuloy na kumalinga, mag-ingat at gumabay sa kanila, Panginoon. Dalangin po namin minsan pa ang araw na ito. Samahan kami ng banal mong Espiritu sa mga gawain at gagawin na naghihintay sa amin. Binabalik namin sa inyo, aming Ama at aming Diyos, ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagpapasalamat. Alang-alang kay Jesus na aming Panginoon, ito pong aming samo at panalangin. Amen.